So ito po ang title po ng na-assign sa akin topic ay The Heart of Home, Building a Nurturing Learning Environment. Yan. Talaga lang ha. Nurturing environment ha. Ayusin mo yan ha. By the way, we are comedian ano at ang objective po namin is first of all, sabi nga misyonerong puppet. Bakit misyonerong puppet? We used to travel in different location, iba-ibang lugar. Dito lang naman sa Pilipinas. Nako, dalang araw, naging National Geographic ka na. Hindi, mga hayop yung pinapalabas doon. Ganon. Gospel yung sinishare natin. So, nag-share kami sa iba-ibang lugar using the ventriloquism. Ang ating biblical foundation, no, manggagaling po ito sa Proverbs chapter 24, verse 3 and 4. Sabi dito, by wisdom, a house is built and by understanding it is established. Verse 4, and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. May isang verse na sa akin na rin. No, yan nga. Colossians chapter 3 verse 14. Sabi dito, in addition to all these things, put on love which is the perfect bond of unity. Ayan. So yan po yung diyan po tayo manggagaling ano. Okay, I want to give you this example. Ano po yung mga nakikita natin, no? Meron diyang ano, ang daming pagkain ano. Ayan, oo, saka syempre may bahay. Oo, nakikita ko din. At syempre, yan yung edukasyon. Alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kako-parents, no? Tayo po, typical sa ating mga Pilipino, ito yung pinaka-importanting bagay na dapat nating ma-establish para masabi nating we are a good parents. Kapag ikaw ay nakapag-provide ka ng pagkain sa bahay, 'di ba? Pag ikaw ay nakapag-provide ng shelter, tirahan, at higit sa lahat kapag napatapos mo ang iyong anak, masasabi mong I'm a great father. I'm a great mother, or I'm a great parents. 'Di ba? Agree po ba kayo doon? Pwede kayong umagree ha. Lagay lang po kayo ng reaction. Oo, just put a heart. Lagay lang kayo ng heart. Ayan. Oo, kasi totoo 'yan. Yan lang, wala nang iba. Okay? At yan din po ang nagiging problema natin sa panahon kung bakit ganito ang ating bansa. Dahil yan lang po ang pinahahalagahan natin. Honestly, kapag ang isang bata nagdating ng ano, nag-aaral siya, ang unang titignan niya ano, yung pinakamataas na school, pinakamagandang school. Bakit? Meron akong nakausap dati, yung CEO namin, kinausap ko siya. Sabi ko, graduate kayo ng Lasal, ano? Oo, sabi nung CEO na friend ko, hindi naman ako talaga nag-aaral. Kami mga ano kasi frat eh, may mga fraternity sila. Sabi niya, hindi naman talaga ako nag-aaral doon eh. Kaya kami na pumapasok sa school doon sa school na yon is because of connection. Oo, siyempre, ang dami niyo kakilala doon eh. Yan yung tataas sa inyo ng buhay. Yung connection. Oo, tao ko doon. 'Di ba? Yun eh. Hindi naman talaga nag-aaral yan eh. 'Di ba? Lalo kung mayayaman, hindi nag-aaral yan. Ang hinahanap niyan yung connection. Ay, ikaw ba yung classmate ko ng classmate? Iba yung kabrad ko ng ganito, ikaw ba yung kapraternity? Bakit? Kasi importante yung connection. Bakit? Ang gusto lang natin is because basta maging maayos yung buhay mo, anak. Kaya bibigyan kita ng mataas na edukasyon. Bibigyan kita ng maayos na bahay at masasarap na pagkain. Alam mo, hindi ka mangangayat. Oo, nakangarami kang ganyan na. Laki mo na ngayon eh. Kanina, wag mo muna akong balahurain, okay? Nagkakwento muna tayo. Ayusin muna natin. Okay, sige, sige. Niloloko ko lang eh. Nakaka-sensitive ko naman eh. Okay, proceed muna tayo doon, ha? Sana hindi kayo nagugulo kay Karodni, no? Hindi ganito ho talaga ko eh. Sana nag-enjoy ho kayo. Ayan. At dito po, makikita po natin, no? Yung tatlong bagay na yun. Sabi dito, it has become customary for us to Filipino to equate good parenting with our ability to provide for our children. Ito yung mga bagay na yan. Ito yung isang bagay. But as parents, how can we maintain a harmonious and orderly family life amid the many negative influences brought about the social media and other harmful example? Gusto ko pong paliwanag sa inyo. Kami po, ito po yung Misyonerong Puppet, makikita po yan sa social media. So, active na active po kami dyan. Facebook, YouTube, TikTok, yan. Lahat po yan, nandiyan kami. At talagang doon po makikita po talaga, kami mismo nakakita po kami, napakaraming negative na pwedeng magbigay ng masamang impluensya sa ating mga anak. Oo, totoo yun. Lalo sa TikTok, ano? Yung mga nagsasaya ng paparampam-pam. Huwag mo nang kantahin. Hindi nakita ko eh.
Oo nga, yung mga gano'n 'di ba? Yung mga parampampam 'di ba? Anong sense nun? Pero napakadami po nagbibigay ng masasamang influence sa ating mga anak na hindi tayo nagiging aware. Hindi natin naiintindihan. Kasi ang point natin, I'm providing what he or she needs. Nabibigay ko yung pagkain, nabibigay ko yung tahanan, nabibigay ko yung pag-aaral, nakapag-aral siya. Oh, everything will be okay, no? Yun yung akala po natin. Okay? In this topic, we will gain an understanding of how learning, skill, social interaction, and even the responses to life events, whether good or bad, or develop. Yan. First and foremost, we must recognize, ito po you may agree or disagree, pero ito po yung kasang katotohanan. First and foremost, we must recognize that the primary place where our children learn is not in school, nor in the community, but within the home. Oo, yan ang una sa lahat. Sa loob ng ating tahanan. Alam niyo po ba, ako po ay isa sa mga next gen teacher sa CCF, sa aming church, no? Hinahandle po namin mga bata hanggang sa youth. Yan po ang tinuturuan namin. Ako po personally at praise God sa buhay ni Teach Yen, isa rin po siya sa mga volunteer natin saka si Teach Win. Yan, sila po yung mga volunteer natin na nagko-commit para turuan yung ating mga youngs, no? Yung ating mga kabataan. Meron po akong napapansin at lagi kong sinasabi 'to sa mga 'pag nagkakaroon ng mga ganitong pagtitipon ng mga magulang. Ito lang sinasabi ko, 'pag sa simbahan o kahit sa ang public places, yung anak nyo nag-asal unggoy. Nakita nyo sa screen may unggoy. Oo nga eh. Ikaw ba yan? Mukha ba ako unggoy? Ay, hindi. Hindi. Ikaw nga. Hindi noon eh. Pero nag-asal unggoy, no? Ang totoo po niyan, may nakikitang gorilya sa loob ng bahay. Yan, medyo gulat sila. Totoo po yun. Kapag ang anak nyo nag-asal unggoy sa simbahan, sa private places, wherever, kung saan man siya, basta kung saan man siya napunta, ibig sabihin niya may nakikitang unggoy yan, gorilla, rather, may nakikitang gorilla sa loob ng bahay. Bakit? Kasi ang unang-unang learning, hindi po sa simbahan, hindi po sa eskwelahan, hindi po sa kanyang paligid, no? Sa loob po ng bahay. Yan. Merong prophet alay, Gospel of Jesus Christ. Sa bawat salita, puso mo'y magiging nice.